Hindi na nakapagtimpi pa ang China sa patuloy na pagmamatigas ng bansang Taiwan. Nagsimula ang sigalot ng dalawang bansa nang gustuhin muli ng China na mapagkaisa at maibalik sa mainland ang bansang Taiwan. Ayon sa kanila, hindi nila sinasang-ayunan ang paghihiwalay at ang pagiging independent ng bansang Taiwan. Kaya naman, nagsagawa ito ng malawakang pagpapadala ng kanilang mga Navy ships sa paligid ng nasabing bansa. Hindi naman ito nagustuhan ng Amerika at kinondena ang ginawang aksyon ng China. Agad itong nagpadala ng isa sa kanilang warship papunta sa Taiwan Strait. Sa mga nakalipas na taon, tila ba mas lalong lumalaki ang hidwaan ng China at Taiwan. Naniniwala kasi ang China na sakop ng kanilang teritoryo ang bansa at hindi kinikilala ang demokrasya nito maging ang pagkakaroon ng sariling estado at batas. Nitong nakaraang linggo nga lang, ika-9 ng Mayo ng kasalukuyang taon, namataan ng Taiwanese Coast Guard ang ilan sa mga barkong pandigma ng China at mga warplanes na nagpapalibot-libot sa Taiwan Strait. Ang Taiwan Strait ay ang malawak na karagatan na naghihiwalay sa dalawang bansa. Napakahalaga nito para sa pakikipagkalakalan at mga transportasyong komersyo. Karamihan din ng mga cargo ships sa Silangan Asya ay dito rin dumadaan. Dumalas ang paglalayag at paglipad ng mga eroplanong pandigma ng China sa median line na humahati naman sa Taiwan Strait. Ito ang parte kung saan malaya ang China na magpadala ng kanilang mga barko at eroplano dahil hindi nila kinikilala ang parte na ito na sakop ng Taiwan. Nag-umpisa ang mas mahigpit na pangaharas ng China ilang araw bago maganap ang inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Taiwan na si President-elect William Lai Ching-te na sinasabi mismo ng Beijing ay isang banta at mapanganib na tao. Si Ching-te kasi ay isang separista at mortal na kalaban ng China. Isa itong aktivista na tumututol sa plano ng China na angkinin muli ang Taiwan. Ayon pa kay Ching-te, gagawin nila ang lahat upang pangalagaan ang kanilang soberanya sa kabila ng mga banta sa kanilang kaligtasan. Hindi rin daw sila natatakot at handang lumaban kung kinakailangan. Gagawin ang inaugurasyon ni Ching-te sa ika-20 ng Mayo. Kung babalikan natin ang mga nakaraang buwan bago nahalal si Ching-te, ay nagsimulang magpadala ang China ng mga kakaibang bagay sa mismong sakop ng Taiwan Strait. Higit sa 100 lobo ang ibinagsak ng China mula sa itaas. Ang ilan sa mga ito ay dumaan sa airspace ng isla na kontrolado ng Taipei. Maraming nagsasabi na ang mga lobo ay pagpapakita ng tahasang psikolohikal na pakikidigma ayon sa mga eksperto. Agad itong sinubaybayan ng Taiwan at nagpadala ng mga tools at data para pag-aralan ng mga ito. Sa ilang araw na pagsubaybay nila kasing dami ng 8 ang kanilang nakita sa loob ng ilang oras at sa ibang pagkakataon. Lumipas ang mga linggo nang walang anumang lobo. Sa linggo, bago ang halalan sa pagkapangulo ng Taiwan noong Enero 13, isang average na 3 lobo ang nakikita bawat araw. Paulit-ulit na nag-alok ng mga pag-uusap ang China kay Lai Ching-te, subalit tinanggihan niya ito kabilang ang isa noong Mayo. Ang Ministry of Defense ng China ay hindi nagsalita ukol sa tensyon at sa isang kahilingan, pero pag-aaralan daw nito ang susunod na hakbang. Samantala, ilang araw na lamang bago ang panunumpa ng bagong Pangulo ng Taiwan, ay nagpadala ng barkong pandigma ang Amerika. Ito ang USS Halsey, isang guided missile destroyer na kayang magpatumba ng isang barko. Ginawa nila ang paglalayag noong ika-8 ng Mayo kasalukuyang taon. Nanindigan naman ng 7th Fleet ng US Navy na dumaan sa coastal port ang barko at pupunta sa Taiwan Strait para magsilbing bantay. Sinabi pa ng US Navy Commander na ang kanilang paglalayag ay kasapi sa tinatawag nilang routine transit sa Taiwan Strait. Ito ay pagpapakita ng puwersa sa anumang banta ng China sa Taiwan. Umaayon din daw ito sa High Seas Freedom of Navigation at Overflight at walang nilalabag na batas pangkaragatan. Naniniwala naman ang Amerika na mas lalong gaganda ang ugnayan ng Taiwan at US dahil sa pagkakahalal ni Lai Ching-te. Hindi rin kasi mapagkakaila na PRO-US ang bagong presidente.
Nangako ang US na gagawin nila ang lahat upang mapangalagaan ang Taiwan at patuloy na nakasubaybay sa mga galaw ng China sa karagatan. Ang paglalayag ng US Navy destroyer ay matatawag ng China na public hype. Gusto lang daw magpasikat ng Amerika at mas lalong pinapagulo lamang ang sitwasyon. Wala umamong jurisdiction ang Amerika sa mga paglalayag nito kahit pa kaalyado nito ang bansang Taiwan. Hindi rin daw naniniwala ang China na kapayapaan ang habol ng US, bagkus gusto lamang daw nito manghimasok sa nangyayaring tensyon. Sa makalipas ng taon, labis ang panggigigil ng China na muling makuha ang Taiwan, subalit nanatiling matigas ang bansa. Ngayon may usap-usapan naghahanda na raw ang China sa malawakang paglusob sa nasabing bansa. Maraming propaganda ang kumalat at ang iba pa nga ay lumabas pa sa balita, subalit hindi ito kinumpirma ng Chinese government. Gayunpaman, laging alerto ang Taiwan sa banta ng China. Matinding paghahanda naman ang ginagawa ngayon ng Taiwan sa nalalapit na inaugurasyon ni Lai. Inaasahan kasi nila na sasamantalahin ito ng China para humanap ng gulo sa patuloy na tensyon. Naka-high alert ngayon ang buong bansa at ang mga tropang Taiwanese para sa anumang preparasyon. Sabi pa ni Taiwanese Deputy Defense Minister Po Hong Hui, bago at matapos ang inaugurasyon, ay dapat daw manatiling handa ang mga sundalo sa posibleng kaguluhan at dapat panatilihin ang kaayusan sa kanilang bansa. Dagdag pa ng ministro, ang China raw ang naghahanap ng gulo dahil sa patuloy nitong pang-aangkin ng mga teritoryo kahit hindi nito sakop. Isa na nga riyan ang paglalayag ng 4 na barko ng China sa paligid ng Taiwan noong ika-6 ng Mayo. Nanawagan ng Taiwan sa Beijing na tumigil na sa mga aktibidad na maaring makaapekto sa karapatan ng manlalayag sa mga karagatan. Subalit imbis na sumunod, ay tila matapang pa ang sagot ng China rito. Ayon sa kanila, patuloy silang maglalayag sa karagatan na malapit sa Taiwan dahil ito raw ay kanilang pagmamay-ari. Hindi rin daw nila ito ibibigay kahit kanino at ipaglalaban pa kahit humantong pa sa digmaan. Noong nakaraang buwan, 2 speedboat na mula sa China ang tumaob na ikinamatay ng 3 tripulante nito. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, pumasok daw ang nasabing barko sa danger zone na mismong sakop na ng bansa at noong hinabol nila ang barko ay kusa itong tumaob. Hindi ito pinaniniwalaan ng Beijing at sinabing nagsisinugaling ang Taipei sa totoong nangyari. Naniniwala sila na sinadyang palubugin ng Taiwan ang barko ng China. Bago pa man ang panunumpa ni Lai, ay talagang magulo na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming mga eksperto sa China ang nagsasabi na mas gugulo pa ngayon dahil sa pagkapanalo ng bagong presidente. Hindi naman titigil ang China sa mga aksyon nito hanggang hindi muli nababawi ang Taiwan. Ang kung dahas lang ang magiging solusyon ay handa silang gawin ito, ayon sa kanilang tagapagsalita. Sa kabilang banda, ang papaalis na presidente ng Taiwan na si Tsai Ing-wen ay umaasa na ipagpapatuloy ni Lai ang pagiging aktibista sa mga ginagawang panghaharas ng China sa kanilang karagatan. Parehas si Lai at Wen na mga kalaban ng Beijing at parehas nakipaglaban para manatiling bukod ang nasabing isla. Itinaboy naman ng Chinese Coast Guard ang USS Halsey dahil sa pagdaan nito, territorial water na Paracel Island na sakop ng South China Sea noong ika-10 ng Mayo. Lubhang ikinainis ng China ang pagdaan ng barko ng Amerika at sinabing ito ay labag sa batas. Pambabastos ay pagpapakita ng kawalan ng galang sa pansariling navigation. Ihinada rin nila ang kanilang mga sundalo para sa anumang proteksyon at pagpapalawak ng batas sa kanilang nasasakupan. Iginiit ito ng USS Halsey at sinabing ang China ang walang matibay na karapatan sa karagatan ng South China Sea. Hindi pa naging malinaw ang naging sagot ng China ukol dito. Noong ika-9 ng Mayo, nagsagawa naman ang Pilipinas at Amerika ng isang military drill sa Lawag City kung saan pinagtulungan nilang palubigin ang isang decommissioned na barko ng Pilipinas na gawa ng China. Magkasamang nagpalipad ng mga rocket at missiles ang barko ng Pilipinas at Amerika sa nasabing pagsasanay. Umusok naman ang puwet ng China rito at sinabing naghahanap talaga ng gulo ang Pilipinas at Amerika dahil sa kanilang naval exercise.
Matapos ang paulit-ulit na tamaan ng missile at artillery fire at mga bombang ibinagsak ng mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas sa mga combat drills, lumubog ang kunwaring barko ng kaaway habang umuusok ang itim na usok mula sa hulihan nito. Noong Lunes, ang mga Marine ng US at Filipino na dinala ng mga Black Hawk helicopter ay nagpraktis sa pag-secure ng isang paliparan sa pinakahilagang bayan ng Itbayat sa bansa sa tabi ng Bashi Channel malapit sa Timog Taiwan. Ang isang maliit na grupo ng mga mamamahayag, kabilang ang mula sa AP, ay inanyayahan upang saksihan ang air at ground combat maneuvers. Sa huli, ang China ay kinondena ang naging aksyon ng Amerika sa paglalayag ng USS Halsey. Pero sa kabilang banda, mariing dinidiin ng Amerika ang pagtataboy ng China sa kanilang destroyer. Patuloy nilang ipagtatanggol ang Taiwan sa anumang banta sa soberanya ng nasabing isla.